Ngayong araw, kasalang nauwi sa hiwalayan na biktima pa ng annulment scam. Annulled na ako. Kasi ito na yung inaantay ko, mawawala na yung family name ko. Ano naman yung ID niya na sinasabi niya na abogada siya? Nagpakilala siya as attorney, so siya yung nag-process ng annulment na fake. Influencer na namumudmod ng tulong. Totoo bang joke-joke lang at mambubudol? Yung mga 5,000, gawin natin 10,000. Para sa iba, maliit lang yung 10,000 o 900. Para sa isang magulo na katulad ko, nagsisikap lumalaban ng patas. Napakalaking bagay po yan. At kalahating milyong piso nilimas ng nagpanggap na taga-bangko. Nag-deposit ako, and then they said nag-error. Hindi namin ma-deposit yung rewards. Let's try depositing again. Ako parang, shucks, scam. Walang pinipiling oras sa mga kawatan kaya dapat laging budol alert. Maging alerto sa mga second-rate, trying hard copycat. Merong mga nagpapanggap na abogado na mag-aalok ng mura at mabilis na annulment sa mga dating mag-asawa. Merong mga nagpapanggap na influencers sa social media na tinatangay raw ang pera ng followers kapag nakuha ang password ng bank account nila. Meron din namang mga tauhan daw mula sa bangko na kayang lumimas ng milyong pisong deposito gamit lang ang boses sa telepono. Nako mga kapatid, anong sagot natin dyan? Dapat laging budol alert. Dito sa atin, dahil hindi pa legal ang divorce, tanging annulment lang ang legal na paraan para mapawalang bisa ang kasal. Kaso mahaba at mahal ang proseso. Kaya naman marami ang kumakagat sa pangako ng mabilisang annulment na budol pala at mas lalong nauuwi sa sad ending. Yan ang report ni Gio Robles. Ano yung naging perception ninyo sa kasal, sa marriage? Na magkakaroon ako ng magandang pamilya. Siyempre gusto kong magkaroon yung anak ko ng kikilalanin na magulang. Nandyan kapag kailangan ng mama, kailangan ng papa. So nandyan palagi gagabay. 8 taon inabot ang pagsasama ng nakilala kong si Terry at ng dati niyang asawa. Nakiusap siya sa akin na itago ang pagkakakilanlan para sa kapakanan ng anak niya. Hindi lahat ng pagsasama na uuwi sa happily ever after. Kaya lalong napaniwala si Terry sa kasabihan na ang pagpapakasal hindi parang kanin na madaling iluwa kapag napaso. Maraming pagtitiis kasi hindi naman palaging okay yung relationship. Nagbago po ba yung perception ninyo sa pagpapakasal? Parang ayoko nang magpakasal. Parang ganun. Kasi syempre, naisip ko na sobrang hirap yung process, yung pinagdaanan ko. Tapos, ang hirap mong bumitaw. Sa wakas, naging malaya na si Terry nang magpasya silang maghiwalay ng dati niyang asawa. Why did you guys decide na let's end this? Ayoko na kasing makonect yung family name niya sa name ko. Yun yung first. At saka kasi nagkaroon na din siya ng relationship. So, ini-aim na din nila na magpakasal kasi nag-propose siya. Sabi ko, sige kapag okay na, nasa Pilipinas na ako, ipaprocess namin yung annulment. Nang mahawi ang ulap na proseso ang annulment case ni Terry, naka-move on na sana sila pero may isa palang haharang na kontrabida. Yung annulment na prinase sa akin is fake. Lintik lang ang walang ganti. Ang sabi nga sa isang linya ng pelikula, bukas luluhod ang mga tala.
Magastos at matagal ang proseso ng annulment sa Pilipinas. Pero sa kabila niyan, nasa average na 9,000 ex-couples o dating mag-asawa ang nagpa-file ng annulment cases taon-taon. Malaking bahagi sa bilang ng mga nagpepetisyon na papawalang bisa ang kasal. Nagsimula ang annulment process ni na Terry at ng dati niyang asawa noong 2019. Si Terry ang kumuha ng abogado. Nung may nalaman ako na madali lang, kailangan lang ng pera, tapos magpa-process ng hindi ako mag-a-appear sa court, linab ko siya. So doon nag-start. May part na hindi ka mag-appear sa court. Yes, somebody will appear on my behalf na kunwari si Maria, gano'n. Kwento ko lang kung ano yung nangyari during the relationship. And then after that, binigay ko na yung down payment ko sa kanya na 100,000. And then after a while, tumawag siya ulit sa akin na kailangan na daw ng psychological test. Magbabayad lang ako ng 50,000 pero hindi ako yung mag-a-appear ulit for that psychological test. May ibang tao ulit. Hindi ka mag-a-appear sa sarili mong psychological test. Yes, hindi ako yung mag-a-appear. May ibang tao. Budol alert! Hindi pwedeng gumamit o iharap ang ibang tao sa annulment proceedings. That's not possible. Oh, bakit? Kasi ang isang annulment case, katulad ng ibang kaso, ibang normal na kaso, kailangan nung taong magpa-file mismo, nung petitioner. So, sino ba si petitioner? Siya yung asawa na gusto magpa-annul. Siya mismo ang magpa-file nun sa court. So, kailangan ng physical appearance niya sa court. Pero nagtiwala si Terry sa proseso. Mukhang legit naman kasi ang nakausap niyang abogado. Nagpakilala siya as attorney Rhoda Antonio. Nakuha niya kaagad yung loob ko kasi makwento siya, marami na daw siyang napaanal, mabilis lang daw, it only takes 4 to 6 months, meron ng finality. Budol alert! Kung may kasalan mang nadadaan sa santong dasalan, walang annulment case na nadadaan sa santong paspasan. That's impossible. 1 to 2 years na siya at the minimum dahil sobrang daming kailangan gawin. Sa process pa lang, documentary requirements pa lang, sobrang dami na niya. Yung 1 to 6 months, mag-schedule pa lang ng hearing, kulang na yun. Sa part na ba yan, hindi na kayo nagtaka na parang grabe annulment, yung proseso ng annulment, 4 to 6 months lang. Ang sabi niya kasi iba-backdate. So parang na-file na siya ahead of time. Halimbawa, kung 2019 ako nag-file, mga 2017 siya i-date. So, ipapahugot lang daw, ganon. So, para ma-reprocess ulit. I have a friend na sila yung nagpakilala sa akin dun sa lawyer na yun. Kasi, yung brother nung friend ko na yun din daw yung nag-process ng annulment. Si Andrea, hindi niya tunay na pangalan, ang nag-refer kay Terry kay attorney Rhoda Antonio. Hindi siya ang nagpaanal ng kasal, kundi ang kuya niyang nasa ibang bansa pero nakatali dito sa Pilipinas. Sabi niya pwede naman po na ako yung mag-file dahil pwede naman po niya akong SPA. Sinabi ko naman po na wala yung kuya ko kung pwedeng umanal kahit wala siya. Yun naman po sinabi niya, SPA na lang daw po ako ng kapatid ko, gagawa na lang po siya. SPA. Budol alert! Hindi maaring magpasa na lamang ng Special Power of Attorney o SPA ang nagpa-file ng annulment. Ang pwede niyang gawin, kung nasa abroad siya, mag-engage na siya sa lawyer para nagagawa na yung mga requirements, yung mga interviews nagagawa na ni lawyer. Then, pag uwi niya sa Pilipinas, magpa-file, andun siya. Dapat required na nandun mismo siya. Parang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain itong si Attorney Dang. Bukod kasi kina Terry at Andrea, marami pa raw siyang naging kliyenteng gustong mag-file ng annulment case. Pag minsan po, syempre may kakwentuhan ka, nakwento ko na napaanal ko po sa kapatid ko. Meron po mga kaibigan, kakilala na, sige ako din, ganyan. So, i-refer ko po siya. Wala pang isang taon, ibinigay ng nagpakilalang si Attorney Rhoda Antonio ang annulment papers kay Terry. Ganoon din kay Andrea
na ipinadala naman ang mga dokumento sa kuya niyang nasa ibang bansa. So, dumating yung ex-husband ko. So, magpapakasal na siya. So, kumuha siya ng marriage license sa PSA. Ang nakuha niya is walang annotation. Annotation, meaning, anong ibig sabihin, ma'am, na kukuha siya ng marriage license ninyo before ng ex-husband mo, dapat may annotation. Ano yung annotation? Para saan? Na null and void na yung marriage namin. Faithful siya kasi tinawagan po ko ng mismong taong nirefer ko sa kanya na fake yung annulment na hawak niya. Kaya i-check yun sa kapatid ko, baka fake yun. Hawak ko ang marriage certificate na ibinigay ng budol na abogado sa kanyang mga biktima. Galing ito sa Philippine Statistics Authority, kuno. Sa gilid ng marriage certificate, makikita ang annotation na nagpapawalang bisa raw sa kasal. Pero nang kumuha muli ng panibagong marriage certificate sa PSA ang mga biktima, napag-alaman na hindi pa pala null and void ang kasal. Ayon din sa Supreme Court, hindi nakapasa ng abogasya at hindi lehitimong abogado ang inirereklamo na si Roda Nido Antonio. Once, twice, thrice. Gaano ba kadalas ang minsan? Lumutang pa ang ibang nagrereklamo sa budol daw at nagpanggap na abogadong si Rodora Dang Antonio. Pinakita niya sa akin para mag-down payment ako ng 170,000. Nagpadala naman siya. Napanipaniwala talaga kasi nung nag-uusap kami. Kaya lang, na-obserbahan ko doon sa mga dokumentong ginagawa niya. Parang kabilag sa Google. Oo, hindi talaga ng abogado. Isa-isang lumabas ang mga animoy hiram na muka ng pa-main character na si Roda Antonio. Hindi siya kasapi ng Integrated Bar of the Philippines. Peke ang marriage certificates na ibinigay niya sa mga kliyenteng nagrereklamo sa kanya ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Peke rin ang apostel sa dokumentong ipinadala ni Andrea sa kuya niya ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Yung sabi ng abogado ninyo, sa anong branch daw na i-file yung annulment ninyo? Saang lugar po ito? Sa Calamba branch, so branch 63, sabi dun sa Calamba, there's no such thing as branch 63. Napuno na ang salop ng mga naagrabyado raw ni Roda Antonio. Ang nang-utak, siya naman ang uutakan. We acted on the complaint that was lodged before our office. Allegedly, meron nga daw pong nagpapanggap na attorney representing herself to be authorized to process annulment papers. We have prior complaints na receive regarding dun nga po sa ginagawa niya. That's why nung pong bumugso yung mga complainants dito, and timely, meron pong complainant that's about to be victimized by the same person, ikinasa po natin yung entrapment. Parang annulment process ni Rodora Antonio ang nangyari. Mas mabilis pa sa alas 4 ang pag-aresto sa kanya. Ano mo yung ID niya na sinasabi niya na abogada siya? Ang mga kaso po na pasok dyan is yung swindling or estafa at saka po yung pong falsification of public documents. Itinanggi ni Rodora Antonio na nagpakilala siyang abogado. Pero kabilang sa mga dokumentong nakuha ko sa mga nagrereklamo, attorney ang nakalagay sa pangalan niya. Kaya animoy sagot ng mga nagrereklamo sa kanya, gumapang ka sa lusa. Hindi namin tunuloy yung kaso. So, malaya pa rin siya, makakapanloko pa rin siya ng mga tao. Lumaban na lang siya ng patas, ng trabaho ng tama. Nakapagpiyansa si Rodora pagkatapos maaresto, kaya pansamantala siyang nakalaya. Yung pong mga gustong mag-complain o yung pong mga naging clients nitong suspect, magpunta po dito sa office kung mapatunayan nila na talagang hindi po totoo o peke po yung dokumento na ibinigay sa kanila ng suspect natin, pwede po nating sampahan ng kaso. Nang malaman ni Terry na peke ang annulment papers na hawak nila ng dati niyang asawa, dumaan na sila sa tama at maingat na proseso. Pareho na silang malaya ngayon.
Matagal naman bago naamin ni Andrea sa kuya niya ang nangyari. Pero kung makalikom ng sapat na pera at makauwi ng Pilipinas, titiyakin daw niyang hindi na sila mabubudol pa. Susunod, ginang na follower ng mga influencer nilaro ng scammer. Kung para sa iba, maliit lang yung 10,000 o 900. Para sa isang magulo na katulad ko, nagsisikap lumalaban ng patas. Napakalaking bagay po yan. At mamaya, nagpakilalang taga-bangko, boses legit, iyon pala, manggigipit. Abangan sa Budol Alert! Naging paraan na ng marami mga influencer ang mamigay ng mga gadgets o magpamudmud pa nga ng pera sa milyon-milyon nilang mga follower. Ngayon, walang problema yan. Marami sa kanila talagang sincere o gusto talagang tumulong. Meron namang mangilan-ilan na ginagawa lang yan for the clout o yung bang pasikat lang. Again, wala ring mali dyan. Ang hirap kapag meron silang mga naloloko o di kaya'y nabubudol tulad ng nangyari kay Edeline. Ikwento mo ang nangyari sa kanya, Nikki? Ito nga ang kaso ni Nay Edeline. Sobrang fan kasi siya nitong influencer na si Wamos. Sa sobrang pagka-fan niya, ang dami niyang finalo na fan page ni Wamos. Doon na siya nabudol kasi hindi naman yung lahat hawak ni Wamos mismo. Tapos ito po yung baby picture. 5 years na po akong tampan niya ni Wamos. Hindi pa po sila sikat doon. Bale, ito po ay isang video ng ginang na di umano ay nabudol. Wala na talaga ako ngayon, kuya. Nag-police report na ako, 3 anak ko. Grabe naman, tapos sinisin lang nila po. Kumakuha na kayo sa akin, wala na ako ibang pera niyan. Pupuntahan po natin siya mamaya, aalamin po natin yung kwento niya at papanoorin na rin po natin itong video kung ano nga ba ang kanyang naranasan. Nay Edeline, hello po. Pasok po kami, okay lang? Sige, thank you. Ilang araw nang nag-a-apply ng trabaho si Ate Edeline. Ang kaso, wala siyang pamasahe para maghanap ng mapapasukan. Nalimas kasi ang perang laman ng ATM card niya ng mambubudol. Meron pong site si Wamos. Ito ang dahilan kung bakit nakunan siya ng video na umiiyak habang ikinikwento ang malungkot na nangyari. Like and share lang daw po doon sa page kasi bibigyan ng ayuda. Nag-start po ito noong May 21. May tumatawag daw, ginising ako sa loob. So sabi kong ganyan, ha? Sabi ko, sino yung tumatawag? Sabi, sa Wamos daw po. Sabi niya, wag kang maingay sa admin to ni Wamos. Si Wamos to. So yung WhatsApp mga kamaster. Mahigit 700,000 ang subscribers ng influencer na si Wamos Cruz sa streaming platform. Sa short form video naman sa TikTok, mahigit 13 million ang followers. Sa Facebook, almost 7 million ang sumusubaybay sa buhay-buhay niya. Isa si Ate Edeline sa mga masugid niyang follower. Natutuwa ako sa kanya kasi nga yung itsura niya po. And then, syempre yung tao problemado pag napapanood siya, nakakatuwa. Piningin ko lang yung number niya. Madalas sumali sa mga paraffle ni Wamos si Ate Edeline. Namumudmud kasi siya ng gadgets, grocery at cash. How to be you po? Sabi, mag-subscribe lang daw po. Tapos, mag-registered, like and share. Tapos, ibibigay lang daw po yung number, yung contact number ng GCash. Tapos, magpapadala na sila pag natapos na po yung task na yon. And then, lagi po akong ganun. Tapos, nagko-comment ako sa kanila, sana mapili ako. Kung ayaw nyo naman, walang sapilitan dito at di kami nakikipagsapilitan dito. Para nga siguradong mapipili sa online raffle, nag-follow na rin si Ate Edeline sa iba't ibang Facebook page ni Wamos na mukha raw talagang legit. Sa tingin niyo po ba na yun yung
talagang Facebook niya? Legit po yung Facebook niya na yun? Check ko naman po yung mga live niya. Totoo naman po kasi. And then, talagang nagpaparapol sila. Hindi pa man umiinit ang kinauupuan namin. Alam ko na kung paano naisahan si Ate Edeline. Budol Alert! Ang sinundan o kachat kasi niyang page, tinatawag na spoof page o gaya-gaya putumaya na social media page. Ito ang ginagamit ng mga budol para manggancho. Parang ginisa ni Ate Edeline ang sarili sa sariling mantika dahil kusa niyang ibinigay ang number ng e-wallet niya sa isang Facebook page na nakapangalan kay Wamos. May tumawag sa kanya na nagpapakilalang admin daw ni Wamos. Hello po, si Edeline Bea Labrador po ba to? Sabi ka, ay opo. Tapos ang sabi niya, ay kay Wamos department to, si Wamos po to. Sabi niya ganyan. Maswerte po kayong nanalo dun sa inanuhan nyo na application. Oo. So bali meron tayong recording nung Facebook page na tumawag nga kay Nay Edeline. Pero dahil sa anti-wiretapping law, hindi natin to pwedeng i-play. Pero eto yung mga mismong isinabi niya, i-dramatize na lang natin. Madam, magkano po yung balance nyo sa e-wallet nyo? Baka meron kayong cash dyan, ibigay nyo na. Kung meron kang pera dyan, kahit magkano, kahit 200, ita-times 10 namin yan. Pero lakihan mo na. Do the research. They try to really understand ano ba muna yung taong kinokopya nila. Kumbaga, para bang pag binigyan mo sila ng personal data nung taong kinokopya nila, memoryado nila yan. Hingin ko lang number niya. So because of that, nagmumukhang as if authentic sila, tapos emotional ang approach sa tao, talagang nakukuha ang loob. Kailangan daw talaga noon ng pera ni Ate Edeline, lalo't wala pa siyang trabaho at ilang buwan pa siyang delayed sa upa. Ano ba mga subukan mo ito, mananalo ka na. One at a time lang naman. Pero kung ano-anong mekos-mekos pa ang ipinagawa kay Ate Edeline bago niya makuha ang premyo. Sabi niya, ang dami mong sinasabi, susundin mo lang naman. Ang dami mong alam. I-screenshot mo kung magkano ba talaga yung balance mo. Tapos nung sabi ko, sige po magpapa-cash in na lang ako. Dahil nakuha nga ng mambubudol ang number ng e-wallet account niya, maaaring hinak na rin ang mismong e-wallet app kung nasaan ang tinitipid niyang 10,000 piso na backpay sa dati niyang trabaho. Di may code po dumating. Sabi niya, ate, wag niyo pong ibababa. May code po kayo natanggap, dodoble po natin, times 10 natin yan. Sabi niya gano'n. Tapos naibigay ko pala yung 6-digit code ko. Pero alam niyo po na OTP na yung hinihingi sa inyo. Oo, kasi baka hindi na mapili. Nung pag-check ko po dun sa e-wallet ko, wala na po, 7 cents lang natira. Minuto lang ang itinagal ng pambubudol. Kung para sa iba, maliit lang yung 10,000 o 900. Para sa isang magulang na katulad ko, nagsisikap lumalaban ng patas, napakalaking bagay po yan. Kasi sa totoo lang, sa realidad natin, kahit 5 bulag di ka makakahingi. Hindi natin masisisi si Ate Edeline kung mangarap siyang maambunan ng grasya. Pero parang sa panahon ngayon, bakit sa mga influencer na tulad ni Wamos kumakapit ang mga gipit? Nagbibigay sila ng strong amount of credibility sa kanilang mga listeners. Once na na-build na nila yung ganong kataas na level ng credibility, yung mga followers nila ngayon, unti-unti nang nagiging passive yung tipong kanilang pag-receive ng information. Kumbaga, they are not filtering information any longer. Napapalitan yung skepticism ng trust. So pag nag-trust na ngayon yung mga tao, anything that the influencer says, they now receive it, kumbaga, nang walang nilalaban. Maraming influencers ang ginagamit ang platform nila para sa ikabubuti at ikatutuwa ng marami. Kaya for today's video, may comment sila sa mga walang magawang matino. And I just want to remind you to be safe sa mga scammers ngayon na gumagamit ng pangalan at litrato ng mga influencers, content creators o mga artista din. Make sure na i-check nyo muna kung legit po talaga. Honestly kasi nangyari po sa akin yung personal na ginamit yung picture ko and also yung details or name ko.
Kaya, ayun guys, wag basta-basta magtiwala online. Never share your personal profile, never share your personal securities or bank accounts sa kanila. Report that account agad as pretending to be someone or as a poser account. Ilang ulit kaming nagpadala ng mensahe kay Wamos at sa manager niya. Pero sabi nga namin, PM is the key. Ang kaso, wala talaga silang say sa issue. Ng tao kung ayaw kang tulungan, di ka bibigyan. Yan ang lesson na natutunan ko. Huwag po tayo mapagpatol kasi alam ko desperado rin kayo katulad ko. Nawalan ako ng trabaho, kumapit ako sa patalim. Hindi na pinansin ni Ate Edeline ang mga basher. Pupusuan na lang niya ngayon ang paghahanap ulit ng trabaho. At kung may isa pa siyang natutuhan sa karanasang ito, i-cancel ang mga pabida. Susunod, Nag-deposit ako, and then they said nag-error. Hindi namin ma-deposit yung rewards. Let's try depositing again. customer service daw ng bangko, nakapanggancho. Ako parang, shucks, scam! Walang BBTO sa Budol Alert. Kayo ba tinatawagan sa cellphone ninyo para mag-alok ng kung ano-anong promo? In fair, legit naman yung ilan dyan, no? Pero meron pa rin mangilan-ngilan na pumaparaan lang para manggancho. O Rainiel, anong bagong paraan ang na-discover mo? Alam mo, Luchi, meron sila ngayong tinatawag na Class A mimicry ng pampagancho. O ito yung ginagaya, yung mga customer service na kalintulad talaga no, sa mga lihiti mo. So para silang yung mga sumasagot na recording, tapos ang galing mag-English at mag-explain. Tama, English nga yung ginagamit nilang pang-hook. Dahil para sa karamihan, gaya nitong si Trish, naka-adjust agad itong customer service doon sa kahintulad na customer service ng bangko. At nung nakuha na yung loob niya, ay nakuha na rin yung kalahating milyong piso doon sa kanyang credit card. Wow, grabe, laki nun. Mag-ingat sa mga kawatan na nagpapanggap na customer representative ng bangko ninyo. Sa isang iglap lang, pwede nilang tangayin ang pinag-ipunan mong pera. Dadaanin ka nila sa sales talk hanggang makuha nila ang mga importanteng bank details. Sa Facebook post idinaan ng isa sa mga biktima ng tinatawag na credit card rewards modus kung paano nawala ang kalahating milyong piso sa loob lang ng ilang minuto. Nagsimula ang lahat ng may tumawag kay Trisha na nagpakilalang representative ng bangko niya. Hello? Hello, Miss Trish. Yes, good morning. Nasaan ka nung tumawag itong bank rep o yung representative nitong bangko? So it was a Friday. Actually, it was a very busy day. So that time, it was just a normal call. So sinabi niya na, ma'am, very crucial na kapag nag-entertain kayo ng call, kailangan alam muna ninyo na alam nila yung details ninyo. Kasi kung hindi, wag po kayo magtitiwala. Fraud po yon at scammers. Mag-ingat kayo sa mga scammers. Nag-iipon ng credit card reward points si Trisha na kino-convert naman niya sa cash pagkatapos. Nakakakuha ng reward points kapag ginagamit na pambayad ang credit card. Hindi siya nagsuspecha na mambubudol ang kausap niya dahil madalas naman talaga siyang tawagan ng bangko. Mami, hindi pa kayo na-avail na points. Hindi pa kayo na-avail na points, which is totoo rin. And then, the first thing is, dinictate yung 3 cards ko with all my numbers and details. They know. Correct details? Correct details. Correct details. Credit limit, they know. Oh, come on. So, they know my details talaga. So, medyo legit, diba? Kasi parang who would know that? Of course, banks would know because they are my banks. Itong numero ba na tumawag sa'yo ay cellphone or telephone number? Phone number lang siya. Budol Alert! I-verify ang hotline o customer service number ng bangko mo para ma-red flag ang mga magpapanggap na taga-bangko. Sa takbo ng usapan ni Trisha at ng mambubudol, nagbigay pa siya ng ilang sensitibong impormasyon ng credit card account. Parang ganitong nangyari.
Paalala mga kapatid, huwag na huwag ibibigay ang inyong card number, maging ang inyong pangalan, at meron ding numero sa likod ng card na hindi nyo dapat ipamahagi. Nakatanggap pagkatapos ng mga notification galing sa iba't ibang online shopping app. And you don't order from them. Exactly. And then I said, sabi ko, ano to, baka bumibili ka ng kung ano-ano, tapos sinacharge mo sa akin, ha? Tama ang hinala ni Trisha. Ginagamit na pala ng mambubudol ang credit card niya pambili ng mga gadget at mga mamahaling item online. Mahigit 419,000 pesos ang nakulimbat na naging utang ni Trisha sa bangko. Matinik. Sa last part, which is, i-claim mo na yung rewards, which is kailangan mag-o-open ka muna nung digital bank na yon or e-wallet na wala nga ako. Ma'am, ang kailangan para ma-deposito, so kailangan yung maintaining balance is equal kung ano yung marireceive mong amount. And it was 71,000. Nagduda na si Trisha sa narinig niyang red flag pero nagbigay ng assurance o tiniyak ng kausap niyang taga-bangko kuno na legit ang reward system. Kaya hindi dapat siya magduda pa. Kaya nag-transfer siya ng 71,000 pesos sa e-wallet account na binigay ng mambubudol. And then they said nag-error. Let's try depositing again. So kami parang, what? Ma'am, kahit 20 lang. Tinitingnan ako ng kapatid ko na parang, what? So parang siya, Confirmed, mambubudol ang nakausap ni Trisha. Kaya pinablock agad niya ang mga credit card. Itinawag sa mga online shopping platform ang unauthorized transaction at inireport ang nangyari sa police station. Mahigit kalahating milyong piso ang damage sa kanya ng manggagancho. ang sama, di ba? Nang makausap ni Trisha ang mga totoong bank representative, ikinuwento nila na maaaring modus ito ng mga dating empleyado ng mga bangko. Sila rin kasi ang may access sa records ng mga depositor. Sa marami ko pang nadidiskubre after nung nangyari. Dami ko pa lalong nalalaman. So I think opportunity for me to learn and at the same time, opportunity for me to teach others. Ilang ulit naming paalala, mga kapatid, huwag ibigay sa iba ang mga mahalagang impormasyon sa bangko o e-wallet ninyo. Pero dadagdagan ko yan, huwag matakot magsalita at magbabala sa iba na mag-ingat. Susunod, budol na scholarship grant sa graduating students. Nagiging trending na. Dapat laging extra budol alert. Sa pagbabalik, Pinuntahan namin ang idineklarang address ng inirereklamong si Roda Dang Antonio para sana kunin ang panig niya. Miss Dang. Ni Miss Dang Antonio po. Pero matagal na raw siya hindi roon nakatira. Abogado po siya. Hindi po sa abogado. Nagtatrabaho po siya sa isang office. Alam niyo ma'am kung saan? Hindi niyo po alam. Huwag magpadalos-dalos sa mga desisyon at kilalanin muna ang katransaksyon para hindi makonsumisyon. At yan ang aking budol alert. Ako po si Gio Robles. Maimpluwensya ang social media. Instrumento na rin yan ng mga manggagancho. Kaya mag-ingat sa mga fina-follow. At yan ang aking budol alert. Nikki de Guzman. para sa mga kaso ng bank fraud, maaaring makipag-ugnayan sa NBI Anti-Fraud and Action Division at PNP Anti-Cybercrime Group. At yan ang aking budol alert. Ako po, si Rainiel Pawid. Nakita mo ba online na nag-o-offer daw ang Department of Labor and Employment o DOLE ng scholarship at financial assistance sa graduating students? Extra budol alert! Walang ganon mga ma'am, sir. Ang programa nilang tupad ay para sa mga manggagawang nawalan ng trabaho, hindi para sa mga mag-aaral. Pangalawang red flag, mag-ingat sa Facebook page tulad nitong may label na Philippine Scholarship. Manloloko ang gumawa niyan. Huwag i-click ang link na nasa page na yan.
Dahil hindi yan ang official government website ng DOLE. Tinatawag yang phishing, kung saan kukunin ang mga personal na impormasyon mo tulad ng pangalan mo, email at address na gagamitin naman ng mga kawatan sa identity theft. Hindi ito small time na pambubudo lang, kaya ipamalita ang page at sabihin sa lahat na budol yan para last na nila yan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Lucy Cruz Valdez. Maging alerto, huwag magpabudol.